Simula nung ma-monetize ako, napansin ko lang na parang napakaraming handaan ang nag-i-invite sa amin. Wala bang yung may promotion, tapos may kickback? Char! Ayan nga, at pauwi na naman kami ng Quezon Province dahil itong isang pinsan ng asawa ko o yung anak ay magdidebu. Pero dahil mamayang gabi pa naman yung party ay dumaan muna kami dito sa MNR Seafoods Trading. Ayan nga, at kahit nakatigil na kami ay tulog na tulog pa rin itong aking alaga. Hanggang sa nakarating na nga kami dito sa aming tutuluyan ay tulog pa rin. Halos nakitulog nga lang kami dyan maghapon at kinagabihan nga, ayan, papunta na kami doon sa event place na paggaganapan ng debu. Ayan, dahil province ito, ayan, napakadilim pa. Ay, ganun ba yun? Madaling pag probinsya? Ay, hindi. Baka hindi pa napapansin ng mga tatakbong kandidato dito sa kanilang lugar. Oy, char-char lang yan. Pero minsan, may katunayan yan. And ayun, after ilang minutes, dahil hindi namin alam masyado yung lugar, ay napansin na lang namin na marami na yung sasakyan, kaya sabi namin ay baka ito na yon. Finally, ito na nga yun, yung Ninang Yes Event Place. Nauna na nga kami bumaba nung aking hipag dahil magpaparada pa na sasakyan yung aking asawa. Tara, let's go sa loob. Ayun nga, at dahil first time ko dito, ayan, naligaw pa nga ako kung saan ako dadaan. Dini nga ako napasuot sa puro halaman. Kaya ayun, ang ending, bumalik ako para hanapin yung tamang daan. Ayun, konting liko lang naman pala, ayun na yung tamang daan. At sakto, pagpasok ko ay nandito pala ang debutant. Ayan, siya nga pala yung naka-red. Ang bongga, 'di ba? At dito pa nga lang ay kitang-kitang napakaraming bisita. Kapag ganyang handaan at napakaraming bisita ay talaga namang malalaman mo ang isang tao ay magaling makisama. At dahil natanong ko yung isang table na andun yung pinsan at kapatid ng asawa ko ay dito na lang ako lumapit. And ayan, nakakamangha dahil napakaganda ng ambience dito. At ayun, maya-maya nga lang ay nagpunta na rin kami dun sa Hayin para kumuha ng pagkain. At sa kasamaang palad ay wala na palang pagkain. Sad, wala tuloy akong masya-sharon. Wala lang palang hain. Kaya ayun, spaghetti na lang muna ang aming kinuha. Napakadami palang pika-pika. Ito nga pala yung may pa-birthday. Super saya niya, 'di ba? And ayun, yung napakaganda niyang daughter na may birthday. And ayun, after ilang minutes lang ay may ulam na nakahain. Hindi ko nga alam ang tawag dito sa putahe, yung isa yata ay adobong pata. At dahil medyo busog naman kami ay kaunti lang ang aking sinandok. At nung pabalik na ako ay hindi ko alam kung saan ako pepesto. Kaya naman nung makita ko yung asawa ko dun sa isang table kasama ang kanyang nagagandahang kapatid at mga pinsan ay doon ako nakipesto. Ganda yar. Peace, Ate LB. At dahil nauuhaw na kami ay niyaya ko yung asawa ko dito sa cocktail bar. Kahit hindi yan nainom ay niyaya ko pa rin dahil nakakatakam yung mga drinks nila. Buti na lang meron silang non-alcoholic drinks at umorder na lang kami ng 2 virgin margarita. At ayan, isang kamag-anak nga lang din pala ang may-ari nito at accepting sila ng bookings kung meron kayong mga birthday celebration, wedding, or kung ano pa man. You can check out their Facebook page, Ate Lori, and Instagram at Ate Lori PH for inquiries. Ito na yung order namin kaya naman bumalik na ako dito sa pwesto. Ayan nga pala sa likod ko yung naka-white yung may-ari ng Ate Lori. Siya nga pala mismo si Ate Lori. Flex ko na rin na halos lahat nga pala ng tao dito sa handaan na to ay kamag-anak ng aking asawa. And ang isa pa nakakatuwa doon ay halos puro negosyante sila. Kaya naman talaga napakasarap silang makasama. Kasi madami kang matututunan sa kanila. At ang isa pa ay talaga namang napakamasayahin nila. Ayan, kasali nga pala si 18 Treasures yung aking asawa at hindi yata malaman kung saan napalagay yung kanyang ibibigay kaya naman naghanapan pa. And after mga ilang minutes nga lang din ay kami nagpaalam na at nag-video na nga lang ako dito sa mga kamag-anak niya dahil nag-request sila na isama ko daw sa vlog ko. Mabilis nga lang kami kasi paluwas pa na Maynila ang aking asawa. At ayan, pasakay na naman nga kami sa sasakyan. Literal nga din palang nakakaantok kapag nakasakay sa sasakyan kaya naman hindi ko na malayan na ako'y nakatulog na pala. At ang isang hindi ko pa namalayan ay ako pala'y naka-video na. Hay nako, may kalokohan talagang taglay ang aking asawa. Nagising na nga lang ako ay kami nasa Batangas na. And ayan, nakala ko nga ipagdadrive-thru pa kami ng aking asawa sa McDo. Nagkamali ng pasok lang pala. And finally, after ilang minutes ay kami nga ay nasa bahay na. Nagbaba nga lang kami ng gamit at yung asawa ko nga ay umalis na dahil pa Maynila pa. Ingat.